Magandang araw mga mare, mga pare. Samahan nyo kaming dalawa ni Habibi na sumuporta sa mga community extension services dito sa aming barangay. For today's ganap, samahan nyo kaming mag-volunteer sa feeding program para sa mga bata dito sa Purok 6, ang aming pinakamamahal na barangay, Sudapin. Tara! Ang feeding program po na ito ay inisyatibo ni na Paring Kagawad Shiran de la Cruz, Auntie Kagawad Elisa Labiano, Barangay SK Chairman Julian Lau, and every participating body, lahat ng mga tao na bumubuo ng programang ito. As you can see naman sa video, ayan ang mga taong nasa likod ng program na ito, of a feeding program na ito. Of course, mag-special mention na rin ako sa aking very own Kumare Elisa de la Cruz, kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na may feeding program pala today. Shout out to you! Wala nga pala siya dito kasi nagmamother's duty siya. Kasi tayo mga nanay, kapag meron talagang mga kinakailangan ng ating mga anak, inuuna natin. Pero don't worry, dito naman ang kanyang Habibi na si SDC. So eto na nga, nakarating kami dito around 3 PM ni Habibi. At naabutan namin na kasalukuyang hinahanda pa nila ang mga pagkain o niluluto pa lamang ang pagkain na ihahain para sa mga bata dito sa barangay Sudapin, particularly dito sa Purok 6. Basta lagi alang sa kaayuhan, lami kayo ng suportahan. That is why very present ang lahat ng mga gustong mag-volunteer para dito sa cause na ito. Nakikita nyo naman kanina sa video naman ang dami-dami ng mga batang nag-aantay sa kanilang pagkain. Pero sorry mga dear, hinahanda pa lang po namin ang lahat para sa inyo. Basta huwag kayong mag-alala dahil sinisigurado namin malinis at masarap ang aming ibibigay na pagkain for you all. At ayan na nga si Ding Dong, tinutulungan na niya ang lahat ng mga tao na nagluluto dito. Niluluto ng maayos ang arroz caldo na ihahain para sa mga bata dito sa Purok 6. Kitang-kita nyo naman na ang dami-daming tumutulong dito sa pagluluto ng aming pagkain na ibibigay mamaya. Dahil itong mga taong ito ay talaga namang mas pinadali ang mga trabaho namin dahil sa pagtutulungan ng lahat. Ito naman talaga ang essence ng mga ganitong bagay-bagay dahil nakikita at nararamdaman ang pagtutulungan ng bawat isa. At of course, may bonus pa dahil gumagawa ka na nga ng mga bagay na kakatulong ka na, nag-e-enjoy ka pa. Chicken arroz caldo nga pala ang niluluto nila para sa feeding mamaya. Ayan na nga itong bigas na lulutuin mamaya para gawing lugaw o arroz caldo. Diyan sa pinakamalaking kaldero ng barangay Sudapin, napakuluan o kasalukuyang pinapakuluan na po ang tubig na lalagyan mamaya ng bigas. Yung kawali naman po ay doon po inisa ang lahat ng mga sahog kasama na din ang chicken. Para naman manuot-nuot talaga ang sarap ng mga sangkap na ilalagay dito sa arroz caldo. O diba? Hindi basta-basta. Dahil niluluto ang pagkain with love and compassion. Imagine that. Kaya naman mas lalong sumarap ang pagkain, hindi ba? Naman po daw talaga kapag nagluluto, dapat po lalagyan ng emosyon. Yung mga sinasabi ng aming mga kanununuan ng mga lolo't lola. Dahil kung kontragusto daw nimo ang imong ibuhat, hindi daw magiging masarap ang pagkain. Sa shoutout ko din yung dalawang magagandang dilag. Mga SK personnel din po yan dito sa barangay Sudapin na talaga namang napakalaking tulong sa mga gawaing mga ganito dahil palagi po diyan silang nakatutok sa mga ganitong mga bagay-bagay. At pagkaluto nga pala ng aming arroz caldo ay talaga namang pinapila na namin ng mga bata dahil alam namin na gutom na sila at kanina pa sila nag-aantay kung kailan maluluto ang kanilang pagkain. Kaya naman agad-agad, go na. Ready nang isi-serve ang kanilang arroz caldo with egg on top. At may pa-drinks pa sila ng mga juice. O, san ka pa? At dagdag kaalaman, FYI, ang arroz caldo po ay Philippine version po ng congee ng mga Chinese. Dala po nila ang ganitong dish noong mga panahon pa ng mga Spanish. Ang mga Chinese immigrants po, noong unang panahon ay dinala ang congee at naging adaptation ito ng arroz caldo. O, di ba? May bagong natututunan na naman kayo dito sa video ko. Ang arroz caldo ay maituturing na complete dish dahil meron itong protein kasi pwedeng lalagyan ito ng mga chicken at itlog at saka meron ding carbohydrates in a form of rice. And of course, hindi matatawag na kompletong arroz caldo ang isang dish kapag wala pong hinahalong luya. So, kailangan at essential po talaga ang luya kapag gumagawa kayo ng arroz caldo. Napakasiksik-liglig na naman ang impormasyon na inyong natutunan dito sa video.
Going back nga dito sa ating pa-feeding program o kasalukuyang nilalagyan na ng mga arroz caldo ni Andy at saka ni Mayot ang mga lalagyanan ng mga pagkain ng mga batang ito. At pagkatapos ay dediretso na naman dyan sa kabilang lamesa para ilagay ang kanilang mga itlog. At yung panghuling ibibigay ay yung pangtulak o yung juice po na nasa gilid. Alam niyo ba kung ano ang nakakataba ng puso kapag gumagawa ng mga pa-feeding program? Kaya na nga't pinakagwapong SK chairman ng Barangay Sudapin, Julian Lau. Okay, going back. Ang pinaka nakakataba ng puso kapag gumagawa ka ng pa-feeding program ay yung mga tao na talaga namang na-appreciate yung ginagawa mo para sa kanila. In a simple form na talagang naubos sila yung pagkain nila at saka naman talagang makikita mo sa kanilang mga mata at sa kanilang mga itsura, sa kanilang mga mukha, na talaga namang napaka-grateful din nila. Yun lang naman ang pinaka-consolation kapag gumagawa ka ng mga ganitong mga bagay-bagay para sa komunidad. Yun ba ang nakikita mo na sasatisfy mo din sila in a form of their smiles and of course, yung galak sa puso na nakikita mo sa kanila. Yun lang yun, wala nang iba. Kaya naman napaka-thankful ni SDC, ni Auntie Elisa Alabiano at saka ni SK Chairman Julian Lau at sa lahat ng mga taong sumuporta at nagbigay ng mga konting tulong at of course, mga volunteers sa kasiyahan na nakikita namin sa mga batang ito. Kaya naman, we are still looking forward towards another feeding program naman sa ibang lugar o sa ibang purok dito sa Barangay Sudapin. Dahil ang mga ganitong mga community services ay talaga namang dapat i-offer sa community. Hindi ba? At baka hindi lang ito ang mga extension services na ibibigay namin sa community dahil may other good suggestions pa para sa komunidad. And don't worry, i-announce ko lang yan soon sa next video ko kapag sigurado na. Courtesy of Mads Lisa de la Cruz na naman para sa bagong programa. And of course, going back sa video, pasasalamatan din natin ang Purok President ng Purok 6 dahil kung hindi sa kanya, hindi rin giging ganito ka-successful ang feeding program sa araw na ito. At sa puntong ito ay magpapasalamat ako sa lahat ng mga nanood ng aking video and of course sa lahat ng mga new followers ko at sa gustong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo sa comment section at nang shoutout ko kayo at ma-mention sa next video ko. I am hoping and looking forward towards another community extension services dito sa aming local community sa Barangay Sudapin. At kitang-kita mo naman dyan sa video na hindi lang po mga bata ang nasisiyahan, pati din ang mga tao na nagtutulungan para maging successful ang feeding program. Maraming salamat din sa lahat ng mga volunteers at sa mga tao na nasa likod ng programang ito. More power and God bless to all of you. And of course, huwag niyo pong kalimutan mag-like, follow, and share.